Good morning ulit sa ating mga kapatid dyan sa KYMC and welcome sa ating Sunday service ngayong linggong ito and sa mga nakikinig online. And today ay Lenten season and nag-aabang yung mga tao at naghahanda yung mga tao sa pagdating ng Holy Week. And today, nais kong basahin natin sa aklat ng Isaiah chapter 58 verse 6 hanggang 11. And sabay-sabay natin itong basahin. So, kung meron kayong mga Biblia dyan, ihanda ninyo at sa mga nasa simbahan ay tayo kayong lahat para sa paggalang na ating sa salita ng ating Panginoon. So, ito sabi sa verse 6, ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang pinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal ay manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kalwalatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ng mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Nawa sa lahat ng nasa simbahan, Panginoon. At sa pagpapahayag na ito, Panginoon, hayaan mong kumilos sa amin ng banal na Espiritu, Panginoon, upang magbigay kaunawaan, Panginoon, sa mga salita na aming mapapakinggan at mapapahayag, Panginoon. Alam namin, Panginoon, Ikaw ang nagbibigay ng mga ito. Upang mabago, Panginoon, ang aming mga isipan na patuloy na pupuno ng mga bagay na makasanlibutan. I-renew mo, Panginoon, yung aming isip. Ihanda mo, Panginoon. Linisin mo, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon. Nang sa gayon matuon muli, Panginoon, ang patuloy naming pagsamba at pananalig sa iyo, Panginoon, sa bawat hamon ng aming mga buhay. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So muli mga kapatid, ay ngayon ay panahon ng Lenten season at ito yung panahon ng paghahanda. Paghahanda patungkol sa pagdating ng Holy Week. Nung panahon nga ng mga Israelita, ginagawa din nila ito bilang paghahanda doon sa tinatawag na Passover. So, yung Passover tsaka yung ating Holy Week ay medyo nagkakatapat dahil yung araw ng Passover, yun din yung araw na inapako sa krus. Or dumating yung panahon ng pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. So, muli nung panahon ito pa rin yung panahon na nag-aaral tayo patungkol sa mga nangyari sa Israelites. Nung panahon na sila'y merong hari. Ito yung panahon na maikukumpara natin yung ating mga ginagawa sa kanilang mga karanasan kay Yahweh. Naghahanda sila dun sa Passover, pero hindi nagiging katanggap-tanggap kay Yahweh yung mga ginagawa nila. Naghahanda sila doon sa Passover, ibig sabihin nagkakaroon ng pagsisisi, nagkakaroon ng pag-aayuno, nagfa-fasting sila, inaalis nila lahat ng mga pampaalsa doon sa kanilang mga tahanan, naghahandog sila ng tupa, yung inalagaan nilang tupa na malinis, ay dinadala nila sa templo para ihandog kay Yahweh. Lahat yan ay pinaghahandaan nila. Matinding pag-aayuno, matinding pagsisisi, matinding panahon na kung saan yung paggawa ng mabuti ay sinisikap nilang gawin. Di ba? Yan yung mga karanasan na ginagawa ng mga Israelita
na sa panahon natin ngayon mga Kristiyano ay ginagawa din natin sa tuwing naghahanda tayo sa mga bagay na pinaglilingkod natin kay Yahweh, gaya ng mission na meron tayo. Magandang simula ito para mag-umpisa na kayong manalangin, mag-umpisa kayong mag-ayuno, mag-umpisa kayong maghanda. Yung ibang mga simbahan, nagkakaroon pa ng fasting, prayer and fasting sa mga panahon na yan. Para mabago or ayusin yung mga pagsubok, yung mga hamon sa buhay na nais ma-overcome o magkaroon ng breakthrough ng mga tao sa kanilang mga buhay. Pare-pareho lang naman yung sitwasyon, di ba? Yung mga Israelites, gusto magkaroon ng breakthrough sa kanilang mga buhay. Yung mga tao, mga mananampalataya sa panahon ngayon, gamit yung panalangin, gamit yung mga bagay na ito, gustong magkaroon ng breakthrough sa kanilang mga buhay. Ganon din tayo, ganon din kayo na nasa loob ng simbahan. Meron kayong mga bagay na iniisip ngayon, meron kayong mga bagay na pinaghahandaan ngayon, na nais nyo, Lord, sana magkaroon ako ng breakthrough sa buhay na ito. Sana magkaroon ng changes itong mga pagsubok na pinagdadaanan ko. Nawa mabago yung sitwasyon ko sa buhay. And itong Holy Week, dahil tinawag nga siyang Holy Week bilang pag-alala sa pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Hesus, marami yung naghahanda sa panahon na yan. Marami yung nananalangin. Marami yung sumasabay sa panahon na yan. Na yung mga tao talagang nagpa-fasting sila. Nagpa-fasting sila sa kanilang mga cellphone, sa mga social media, sa pagkain ng masasarap para paghandaan yung mga panahong ito. And the point is, madalas, hindi nagiging pleasing kay Yahweh kahit pasabihin natin yung ginagawa natin, akala natin tama. So yung ganun sa mga guys, sa mga Israelita, meron silang mga ginagawang ganyan na akala nila'y nakakalugod kay Yahweh. Pero ang sabi ni Yahweh sa kanila, gaya ng tatalakayin natin ngayon dito sa buong Isaiah chapter 58, ito yung mga tugon ni Yahweh sa kanilang mga ginagawa. Kaya, tayo man din, kayo man din na nandyan, dapat natin itong malaman, dapat ninyo itong marinig para maging tama yung paghahanda na ginagawa ninyo. So sabi ni Yahweh kay Isaiah, sinabi ni Yahweh, sumigaw ka ng malakas na malakas. Diba? Parang tinig dito sa verse 1 ng Isaiah chapter 58. Para siyang malakas na tinig. Gulatin mo sila. Gisingin mo sila. Larawan niyan na minsan sa buhay kailangan mong magulat. Kasi kung hindi na kayang baguhin ng mga yung naririnig na pagtutuwid, yung mga mali mong ginagawa, minsan yung paggulat, nagkukos para sa tao na maging handa ka ulit dun sa dapat na ginagawa mo na nais makita ni Yahweh sa iyo. Ano ibig sabihin, di ba? Di ba minsan parang complacent ka sa iyong buhay, o kaya kunwari sa trabaho, complacent ka, papetiks-petiks ka, patamad-tamad ka, pero nung biglang kumatok yung boss mo, nagulat ka, biglang handa ka na ulit. Nakuha nyo? Parang bigla ka nang nandun sa tamang mindset nung ginagawa mo. Pero nung time na wala siya, hindi ka nagugulat, hindi ka nakakarinig ng malakas na tinig na ikakagulat mo. Hindi ka nakakarinig ng warning, sabi niya dito, taas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. So hindi ka nakakarinig ng warning, wala kang inaamin sa sarili mo, hindi mo na-admit or hindi mo namamalayan yung sarili mo, yung ginagawa mo pala hindi naman na nakaka-please kay Yahweh. Madalas nakaka-please lang sa'yo or nakaka-please sa ibang tao. Madali ka mga tuwiran pag tinutuwid ka kasi tao lang yung piniplease mo eh. Ganun yun kapag yung tao ang piniplease, hindi si Yahweh. Marami kang katwiran sa ginagawa mo kasi after ka lang dun sa ang tao yung ma-please mo. Kaya sabi ni Yahweh kay Isaiah, sumigaw ka
ng malakas na malakas. Itaas mo ang iyong tinig gaya ng trumpeta. Para saan? Para ang kasalanan ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Ano yung mga kasalanan na yun? Ito rin yung mga bagay na ginagawa natin. Typically as Christians. Sabi niya sa verse 2, sinasangguni nila ako araw-araw. So para ito sa mga Israelita, pero kung inyong papakinggan, para ito sa bawat taong dumudulog kay Yahweh. Bawat taong nagsasabing kumikilala sila kay Yahweh. Hindi lang para sa mga Israelita at that time. Gaya nga ng ating mga naging topic, dun sa Diaspora King, ang daming naging hari ng Israel, pero yung Israel at yung mga kanyang mga hari patuloy sa paggawa ng mga bagay na hindi katanggap-tanggap kay Yahweh. Yet, gusto nila tanggapin ni Yahweh yung kanilang mga ginagawang kamalian na para bang hindi nila napapansin, hindi nila kayang aminin sa kanilang mga sarili. Ganun din yung ating ginagawa. Ganito rin yung ating ginagawa. Sinasangguni nila ako araw-araw. Araw-araw nagpipray tayo, araw-araw dumadalangin tayo. Tinatanong nila ako kung paano sila mamumuhay. Paano tayo mamumuhay? Kung kumilos sila ay parang matuwid. Kung mamuhay tayo sa paningin ng iba ay parang matuwid. Kung magpakita tayo ng pagkatao sa paningin ng iba ay parang matuwid. Sa harap ni Yahweh, sa loob ng simbahan, kung paano natin ipine-present yung ating sarili, talagang laging gusto natin makita ng iba, matuwid tayo. Kaya nga sabi ko kanina, mahilig tayong mga tuwiran kapag merong itinutuwid sa atin dahil hindi natin kayang tanggapin or aminin na hindi naman matuwid yung mga ginagawa natin or hindi natin kayang magsisi. Larawan niya ng hindi talaga natin sinasangguni yung kalooban ni Yahweh. Hindi natin inaamin yung mga kamalian natin sa buhay. Kung kumilos sila ay parang matuwid at hindi sumusuway sa mga tuntuning ibinigay ng kanilang Diyos, humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya. Diba? Lord, ano kaya yung tamang magiging desisyon ko sa buhay ko ngayon? Ito kaya? Or ito kaya? Diba? Yan yung ating typical na attitude bilang mga mananampalataya or as Christians or maybe mga relihiyosong as religiously kung paano natin ginagawa or pinapakita yung pananampalataya natin sa Diyos. Humihingi sila sa akin ng matuwid na pasya, nais nila'y maging malapit sa Diyos. Walang masama naman sana dun sa mga bagay na ito. Nais natin maging malapit sa Diyos. Pero tanong ng mga tao, bakit hindi mo pansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Medyo nag-complain na yung mga Israelita dito. Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno at abang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. So dito na na-highlight yung ano ba talaga yung mali nilang nagagawa na hindi nagiging katanggap-tanggap kay Yahweh. Di ba? Parang tama naman yung desire nila eh. Tama naman yung desire natin eh. Sumasangguni tayo kay Yahweh araw-araw. Tinatanong natin paano tayo mamumuhay. Gusto nating maging malapit sa Kanya. Naghihingi tayo ng mga matutuwid na pasya. Pero sabi ni Yahweh, sabi nila kay Yahweh, bakit hindi mo pansin yung aming mga ginagawa? Yung aming mga pag-aayuno, yung aming mga prayer, yung aming mga fasting, yung aming mga pinaghahandaan, yung pagsusumikap namin na gumawa ng mabuti, bakit hindi mo pansin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, dahil pansariling kapakanan pa rin ang pangunahin ng layunin ninyo sa pag-aayuno. Parang isipin mo, teka, bakit? Paanong paraan
nagkaroon ng pansariling kapakanan. At habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. So ito yung bagay na dapat nating maintindihan or makita. Minsan ang hirap nitong intindihin na para bang saang parte tayo nagkamali, saang parte nagkakamali tayo sa ating mga ginagawa. And marahil yung iba sa inyo, 'di ba? Parang hindi mo 'yan maintindihan. 'Di ba? Bakit hindi natin maintindihan? Ano ba yung tinutukoy ni Yahweh dito? Na pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ng kanilang mga ginagawa. So, isa sa mga best example nito, yung mga gawain natin mismo sa loob ng simbahan. Or isa rin sa mga best example nito sa tuwing meron tayong mga misyon, dyan yan nangyayari. Sa tuwing nandoon yung mission, nandoon yung will ni Yahweh, nandoon yung inatas ni Yahweh na dapat nilang gawin, nagre-reflect yung kanilang mga ginagawa doon. Nagre-reflect yung mga pansariling kapakanan na sinasabi ni Yahweh dito sa mga talata na ito. Sa tuwing papasok sila sa misyon, sa tuwing maghahandog sila ng sarili nila sa simbahan, sa tuwing magpapakita sila ng mga paglilingkod sa harapan ng maraming tao, doon naglilitawan yung mga pansariling kapakanan na hina-highlight ni Yahweh dito sa kanila na hindi nila napapansin na yun pala yung kanilang nagiging gawa, nagiging bunga. So isang example nga sa ating mission, di ba? Pagpunta ninyo sa mission, gaya nga niya, naghahanda tayo. Sabi ko, nananalangin kayo, nag-aayuno. Pagpunta ninyo sa mission, marami sa inyo may mga dala-dala. Kadalasan yung mga tao may mga dala-dala. Marami kayong dala, bukod sa gamit, di ba? Meron kayong dala sa inyong mga puso at isip na mga pansarili ninyong kapakanan. Mga bagay na hindi ninyo kailangan dun sa misyon. Mga bagay na nagiging hadlang doon sa dapat ninyong ginagawa. Doon sa kalooban ni Yahweh na dapat nating ginagawa. Every Sunday, kahit hindi misyon, kahit sabihin mo na feeding program lang yan, maraming tao, meron silang dala-dala na nagiging hadlang doon sa dapat nilang ginagawa. Minsan, kapag malalaman mo yan di ba? Kapag nandun ka na sa mission, nandiyan na yung mission, nandun na kayo, hindi ka maistorbo dun sa gusto mong gawin. Pag inutusan ka ng mga manggagawa, pag inutusan ka ng mga nagsisikap gawin yung kalooban ni Yahweh sa lugar na yun, para bang nakakairita sa'yo. Na minsan para bang, bakit ka nandoon? Bakit ka nandyan? Para bang sa isip ng mga manggagawa na nahihirapan, sabi nga niya nga dito, at habang nag-aayuno'y patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Habang sa ginagawa ninyo, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Naghahandog kayo ng sarili, pero yung mga totoong gumagawa nung nais mangyari ni Yahweh, nagkakaroon ng pang-aabuso o nagkakaroon ng suffering sa kanila. Nakuha nyo? Pagdating ng mission, marami tayong dala-dala, and yung mga dala-dala natin, nagiging sagabal dun sa talagang dapat ginagawa ng lahat. Hindi nagkakaisa ng isip, hindi nagkakaroon ng pagkakaisa dun sa mission, merong kanya-kanyang isip na gusto nilang gawin doon sa mission. Nakuha nyo? Merong kanya-kanyang isip na gustong gawin doon sa mga gawain. Diba?
Marami tayong dala-dala na hindi necessary. Sabi ko nga, minsan mautusan ka lang, maipagawa lang sa'yo ito dahil marami kang dala-dala, either maselan ka, sensitive ka, meron, yung hindi naman yung mission yung pinuntahan mo doon, yung picture yung pinuntahan mo doon, yung view, mas excited kang mapakita sa mga friends mo sa Facebook or mga tao makakakita ng story mo. 'Di ba? Mas focus ka doon sa mga bagay na hindi yun yung parte ng mission. Tendency, nagiging sagabal ka, nagbibigay ka ng kabigatan sa iba. Nagpapapasan ka ng kabigatan, which is yung sarili mo, sa mga taong pumunta doon para maging manggagawa doon sa mission. Di ba? Minsan nga pagkain mo lang, hindi mo pa maasikaso yung sarili mo na pumunta doon sa oras ng kain. Hindi mo maasikaso yung sarili mo doon sa oras ng gising. Pag naiirita na yung mga gagawa sa'yo, sasabihin sa iba, oh, wag naman kayong magbabad sa internet, wag naman kayong magbabad sa cellphone, matulog kayo ng maaga para pag makagising kayo ng maaga, exactly 5 a.m., nandun kayo sa loob ng simbahan, naglilingkod, sumasamba. 5 a.m., bumabangon ka pa lang. 15 minutes lang yung gawain. 15 minutes natapos mo yung preparasyon mo sa sarili. 'Di ba? Yung taong nag-devotion nung gabing yun, natulog ng maaga, or even nagpuyat, pero gumising ng maaga para mag-share ng Word of God doon, nasayang yung preparasyon niya. Nasayang yung mga nag-prepare ng awitin. Or yung iba nagpuyat sa mga bagay na walang kwentang, walang kabuluhan. Pagdating ng umaga, hindi naman yung pagtugtog yung kanilang pinaghandaan. Hindi naman yung pagsamba yung kanilang pinaghandaan. Mga usapan, mga kwentuhan, mga bagay na walang kabuluhan doon sa mission. Hindi, pagdating ng araw at the end of the week, hindi sila nag-enjoy. Yung iba, parang naistorbo mo pa doon sa kanilang mga personal na gustong gawin doon sa lugar. Kaya nga sabi ko kanina, ba't ka nandoon? Di ba? Ito yung mission, pero parang yung mission, istorbo doon sa buhay mo. Istorbo yung mga masisipag na manggagawa na pinaghandaan yung mission doon sa buhay mo. Siyempre, gumastos kang sarili mo di ba? Para sa mission. Kaya pag nag-post ka sa Facebook, damang-dama mo yung part na nag-ipon ka, nag-spend ka ng pera para mapakita sa mga tao na pumunta ka doon sa mission. Pero doon sa mission, hindi mo naman talaga ginawa yung nais gawin ni Yahweh na gawin mo. Nakukuha ninyo? Kaya nga, ngayon pa lang, Lenten season, 40 days bago yung Holy Week, bago yung mission, nananalangin ka. Nagpa-fasting ka, nagpe-pray ka. Lord, yanda mo ko sa mission. Lord, i-bless nyo kami sa mission. Lord, ibigay nyo yung pangangailangan namin sa mission. Pero pagdating doon sa mission, yung ugali mo, yung gagawin mo ganun. Sabi ni Yahweh, bakit hindi ko tinutugon yung inyong mga panalangin? Bakit hindi ko nakikita yung inyong mga pagpakumbaba? Sabi ni Yahweh sa kanila, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo. At habang nag-aayunoy, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Nakukuha ninyo yung point ni Yahweh. Minsan mahirap tanggapin na yun, o nga no, na yun yung gustong sabihin ni Yahweh. Lahat naman naghahanda. Lahat naman ginagawa na parang nagpapakita na matuwid nilang ginagawa. Pero parang walang bunga. Parang walang nagiging epekto dun sa mission yung panalangin ng lahat. Yung paghahanda ng lahat. Kasi deep inside, pagdating dun sa mission, makikita mo yung laman talaga ng puso ng iba. Kalahati ng dala mo or 90% ng dala mong gamit hindi para sa mission. Maybe para sa itsura, sa forma. Ang bigat-bigat ng bagahe mo. Wala naman para doon sa mission. Wala naman para doon sa Word of God Pinakabigat-bigat mo pa. Tuloy, naiinis ka kapag walang magbubuhat para sa'yo. Di ba? Tuloy, naiinis ka. Pag hindi kumpleto yung nadala mo. Kahit hindi pa kasama para doon sa mission, yung di mo nadala.
Hindi mo naisip yung mga dapat mong pinaghandaan. Pagdating doon sa mission, ay hindi maganda yung banyo, ay hindi maganda yung tulugan, ay hindi maganda yung kwan. Nag-hotel ka na lang, di ba? Nagbakasyon ka na. Kasi magkaiba yung outing sa mission. Pero yung mindset ng iba, outing, hindi mission. Kaya pagdating doon, nagiging disappointment lahat ng bagay sa kanila, nagiging mabigat sa saloobin nila yung lahat ng nangyayari kasi hindi naman yun yung pinunta nila. Nakukuha ninyo yung gustong ipahayag ni Yahweh. Ganyan na ganyan yung ginagawa ng mga Israelites. Yung kanila nga talagang worst na eh. Kung ano ng Diyos-Diyosan yung sinamba nila. Kung ano ng dami ng mga bagay yung violate nila na kalooban na Yahweh na dapat nilang ginagawa pero hindi nila ginagawa. Naakala nila ginagawa nila para kay Yahweh. So anong magiging sagot ni Yahweh sa kanilang mga pag-aayuno? Anong magiging sagot ni Yahweh sa ating mga prayer? Kung tayo mismo, ngayon pa lang nananalangin na, pero at the end, at the day na mangyari yung mission, at the day na nangyayari yung every gawain, every Sunday, every children fest, every feeding program, is the same you, is the same heart, is the same attitude. Diba? Baka yung iba pumunta doon para mapagpakilala ng sarili, maitanghal yung sarili, magpasikat, magpapogi, magpakita kung gaano tayo kabanal. Pero wala tayong intensyong i-share yung Word of God doon. Kung paano tayo binabago ni Yahweh, ginagawang mga mapagpakumbaba, ginagawang mga masisipag. Inaayos ninyo yung dapat ayusin. Pagdating doon, puro mga personal na bagay. Bakit walang halaga sa iyo kung kami magpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno at habang nag-aayuno patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Sabi sa verse 4, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa kaharahasan. Kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban, di ba? Yung mga bagay na personal, nagiging at the end of the mission, meeting, hindi para i-testify, ano kaya nangyari sa mission. Ang sarap ng mga testimony namin sa mission. At the end of the week, yung meeting about sa naging problema mo kay ganito, naging problema mo kay ganyan, napagsabihan ka, hindi mo kayang tanggapin yung sinabi sa iyo, na-offend ka. Kaya nga sabi ni Lord doon sa umpisa pa lang, sabi niya kay Isaiah, sumigaw ka, sabi niya. Kasi yung malumanay na pananalita, hindi ka na kayang gisingin. Baka yung sigaw, magulat ka, magkaroon pa ng chance na magkaroon ka ng pagbabago pag narinig mo yung warning. Pag narinig mo yung salita na malakas na parang tinig ng trumpeta na nagbibigay sa iyo ng hudyat or ng warning para maging cautious ka dun sa ginagawa mong mali na hindi mo pa naiisip hanggat hindi ka na sisigawan. Diba? At the end of the mission, yung ending ng pagpunta mo doon, nagiging pagtatalo-talo. Nagpunta ka doon para, hindi mo alam ba't ka ba nagpunta doon? Para mag-inarte, para maging pabigat doon sa araw-araw ng mga taong gustong maglingkod doon. Sana pala iba na lang. Kung yung pera mo pagpunta doon, hinandog mo na lang para ipadala doon yung talagang mas masipag, mas magsusumika para doon, di ba parang mas naluwalhati mo pa si Yahweh. Mas naitaas pa si Yahweh. Di ba? Pero kung pupunta tayo doon para magiging pabigat ka, although parte naman ng ating pananampalataya, yung pasanin natin, yung bigat ng bawat isa. Sabi niya, ang pag-ayuno ninyo'y humahantong lamang sa
Kasi nga, puro pakitang tao, puro pagpapakita ng sila'y matuwid. Kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Piniplis yung isa't isa. Kaya kinakatwiranan din yung isa't isa kapag may tinutuwid. Kayo'y nagkakagalit-galit. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Sabi niya, ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Yan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Sabi ni Yahweh. Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakakalugod kay Yahweh. Ibig sabihin yan, yung bang mga ginagawa ninyo ngayon na parang kahit pa mag-fasting ka dyan, mag-pray ka dyan, parang magpakabait ka dyan, feeling good person ka ngayon, feeling good person ka dahil sa buong 40 days bago yung tingin ba natin, yun na yung kalugod-dugod kay Yahweh? Sabi ni Yahweh, ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo, sabi niya. Yung pagdating dun sa mission, ito yung magawa, ito yung mangyari. Sabi niya, palayain ninyo ang di makataruhang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin, at palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Sabi, kuya, wala naman kaming inaalipin eh. Hindi na uso yung slavery sa panahon ngayon. Sabi ko nga kanina, parte ng ating pananampalataya, yung pasanin, yung bigat na pinapasan ng bawat isa. Or even yung kabigatan nila sa buhay natin bilang mananampalataya. Pero tayo na mga nagiging pabigat sa iba. Sabi ni Lord, baliin mo na yung pamatok. Alam niyo ba yung pamatok, yung yoke, yung nakalagay doon sa ulo ng kalabaw or ng kabayo? Pabigat na pasan-pasan. Sabi ni Lord, baliin na ninyo yung mga pamatok. Baliin na ninyo yan, yung mga kabigatan, yung mga daladala ninyo na hindi necessary doon sa mission. Or even sa inyo ngayon bilang mga mananampalataya. Baliin na ninyo yan. Diba? Kung meron kang ipinapapasan ngayon sa iyong kapatid about sa iyong sarili, diba? Minsan pagdating natin sa loob ng isang lugar or sa harap ng mga tao, gusto natin nag-a-adjust sila sa atin. Gusto natin sila yung nagko-cope up. Hindi mo na nakita yung mga bagay na may gagawa mo para sa ibang tao. Ang nakikita mo, kung paano mo sila iiyekis sa buhay mo, o ano yung mga kapintasan, ano yung mga personality, mga pag-uugali nilang pangit, pinapansin mo agad paano sila magsalita, ang galing mo manghusga, paano sila magbigay sa'yo ng words, napaka-cautious mo. Tendency parang hindi mo nakikita yung mabuti dapat na nakikita mo para sa kanila. Hindi mo magawang tumulong kasi mas inuuna mo yung puot, inuuna mo yung galit. Diba? Sabi niya, ganitong pag-aayuno yung gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga hindi makatarong ang ipinabulanggo. Alam niyo ba yung mga hindi makatarong ang ipinabalanggo? Ibig sabihin, hindi sila talagang guilty doon sa accusation sa kanila, yet nabilanggo sila doon sa accusation na yon. Hindi ba ganun din tayo kapag puro tayo accusation sa ating mga sarili, sa ating mga kapatid, sa ating mga kakilala? Binibilanggo mo sila doon sa accusation na hindi naman talaga sila guilty doon, and yet nafe-feel nila yung pagkakabilanggo nila. Sabi ni Lord, palayain mo na. Pakawalan mo na, tanggalin mo na yan sa heart mo. Bigay mo na kay Lord yung pasan-pasan mong bigat na yan. Para alisin niya, magaan yung pamatok ni Lord. Huwag yung pamatok na yan na pasan-pasan mo na ipinapapasan mo sa iba. Yung ihandog mo, yung ibigay mo. Ganyan yung mga Israelita at that time eh. Kung bakit patuloy na bumabagsak yung mga hari, patuloy na bumabagsak yung mga pare, yung mga propeta, pinapadalang patuloy ni Yahweh para warningan sila ng paulit-ulit. Kasi kung ano-anong bigat yung pinapapasan nila sa tao. Gamit nyo dahil sa mga desire sa kanilang mga puso. Maybe gusto mong itaas yung sarili mo, gusto mong itanghal yung sarili mo, gusto mong mapaboran ka, gusto mong ma-please, magmukhang tama yung ginagawa mong mali. Ang dami mong gustong ipatanggap. Pero dahil mga mananampalataya tayo,
bukas yung ating puso para tanggapin yung pagkakamali ng ating mga kapatid. Pero hindi tayo namumuhay na matuwid. Mas namumuhay pang matuwid sa atin yung mga taong namumuhay lang sa batas. Na kapag ito understood na mali, walang magsasabi, walang kailangan magsabi kung sino. Pag may mali, pinaparusahan. Kailangan ba nating mamuhay sa batas? Kagaya noon, para lang mapakita natin yung pamumuhay na tama, na matuwid. Hindi ba tayo nalulugod na tinatanggap nating yung isa't isa kahit pa ang dami nating kamalian? Pero yung mga maling yun, hindi naman natin tinanggap para magpatuloy sa pagkakamali. Sabi ni Lord, baliin mo yun na. Sabi niya, palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Palayain na ninyo yan. Sino bang makakapagbalaya sa mga nabilanggo na yan? Hindi naman sila makakalaya dyan at unless kayo yung magpalaya. Yung within sa sarili ninyo, yung mga kaisipang mali sa sarili, na hindi nagpapalaya sa inyong mga kapatid, na hanggang ngayon, hindi man nila ramdam, pero sa isip mo, nakabilanggo sila. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Di ba? Minsan yung ugali natin, nakakapang-alipin ng ibang tao eh. Yung mga ugali natin, dahil ayaw nating ayusin, nagbumukhang tama yung gusto nating gawin. Tapos, magiging alipin mo yung ibang tao dahil mabait sila o susunod sila doon sa mga gusto mong gawin nila o gusto mong tanggapin nila sa'yo. Wala namang masama. Sabi ko nga, parte ng ating pananampalataya yung tanggapin yung isa't isa. Pero sinasabi rin ni Lord na baguhin na natin yun. Tanggalin, kalagin yung mga tanikala na inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Tanggalin na ninyo yung pamatok. Baliin na ninyo yan. Kung meron kayong pinapatong na bigat, kung doon sa misyon, ang dami ninyong ipapatong na bigat doon sa mga manggagawa para lang ma-please yung mga gusto nyo mangyari doon sa misyon na hindi namang, wala namang kinalaman. Buti sana kung may kinalaman sa misyon, para yan sa misyon. At sarap pasanin yan eh. Minsan nga, yung pasan-pasan mo yung gusto mangyari ni Lord, nagiging bunga pa ng kaligayahan mo eh. Pero yung pasan-pasan mo yung bigat ng mga kapatid mo, na wala namang kinalaman sa misyon yung gusto nilang gawin. Araw-araw mong pinapasan yung mga nagpupuyat, hindi nagigising ng maaga, kailangan pang gisingin, kailangan pang papuntahin, kailangan pang tawagin, kailangan pang hatiran ng pagkain, kailangan pang hintayin bago ka hindi pa ako makapaghugas ng pinggan, si ano kumakain pa. Bigyan mo ng ganito si Juan, baka magalit. Bakit mo isipin yung galit ng ibang tao? Eh, kung yung oras ng pagkain, pare-pareho lang naman kayo nagpupuntahan sa oras na yon. Buti sana kung pinadala siya sa gawain or busy siya sa ganitong bagay na pinaghahandaan niya para sa mission. Yan, paglingkuran ninyo yung isa't isa. Pero yung busy lang kaka-cellphone na ganyan, may ginagawang kung ano-ano, tapos madaling magtampo kapag hindi na-serve nung tama, di ba? Sabi ni Lord, baliin na ninyo yung mga pinapatong ninyong bigat na pinapasan ng iba. Pumunta kayo doon para maglingkod. Pumunta kayo doon para paglingkuran siya. At kung mag-aayuno kayo ngayon, kung magpe-pray kayo ngayon, gawin niyo natin yung katanggap-tanggap kay Yahweh. Palayain ninyo ang mga inaapi at baliin ang mga pamatok ng mga inalipin. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. Ito na yung mission. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Pag nagagawa mo yung dapat mong gawin sa mission, at the end of the week, ramdam mo yung saya. Pero pag hindi mo ginagawa, yung dapat mong ginagawa dun sa mission, at the end of the week, ang daladala mo, puro complain, puro offend. Paano ka na-offend kay ganyan? Madali ka ma-offend. Hindi ka na-pleased dun sa nais mong nangyari dapat dun sa mission. Lalo na kung pagtatanghal ng sarili o pagtataas ng sarili.
Na-open ka dun sa mga masisipag. Kailan pa naging kasalanan ng mga masisipag yung hindi pagkilos ng mga taong nagiging tamad? Diba? Minsan ganun yung tao, mapanisi. Ramdam mo yung para kang may condemnation na nararamdaman kasi yung ibang tao gumagawa, tapos ikaw hindi. Pero in turn, ikaw pa yung magko-complain na parang hindi tinatanggap or hindi ka nakakaramdam ng acceptance sa kanila. Pero deep inside, guilt talaga yon na naiintindihan mo sa kaibuturan ng iyong puso kasi hindi mo ginagawa yung dapat mong ginagawa dun sa mission. So dapat wala ka naman talagang naramdaman kung nagiging parte ka ng bigat na pinapasan ng lahat para sa mission. Nagiging natural mga natural occurrences sa buhay. Tapos ang dami mo naiimbentong complain, ang dami mong naiimbentong problema kay ganyan, problema kay ganito. Lahat naman nagsumikap, lahat naman nagpapagod, lahat naman nagpapagal. Di ka naging masaya, basically. Pero sabi ko nga, kung ginagawa mo, yung totoong dapat mong ginawa, ramdam mo yung saya. Ramdam mo yung testimony. Hindi lang dahil maganda yung lugar, hindi lang dahil maganda yung background. Tapusin na natin, medyo napahaba na. Sabi niya, kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Diba? Magiging malusog ka uli bilang mananampalataya. Yung lakas mo, ganyan yung malusog, yung lakas mo, dati, nanunumbalik sa'yo. Yung sigla mo, mahahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa. Hindi mo kailangang itanghal yung sarili mo, kusang mahahayag yung mga mabubuti mong gawa. Hindi mo kailangang magtaas ng sarili. Hindi mo kailangang laging ipakita sa iba kung paano ka nagtatrabaho. Kumikilos ka ng palihim para paglingkuran yung iba. Hindi ka naghahanap ng mga bagay na dapat nakikita ng iba, doon ka lang maglilingkod. Kumikilos ka ng palihim, pero kumikilos ka rin sa harapan ng iba. May mga ginagawa ka na hindi na nakikita, pero malalaking bagay para sa iba. Mahayag sa inyong unahan ang mabubuti ninyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kalwalatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin, sabi niya. Kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako, anak. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi at maling pagbibintang at pagsisinungaling, yun yung mga hinighlight natin kanina. Mga bunga ng puso, di ba? Mga bunga na may mga daladala kang mga bagay na pinapapasan mo sa iba. Nakakapang-api ka, nakakapangbintang ka. Para lang pagtakpan, di ba? Ganyan na nagbibintang eh. Ipapasa mo sa iba yung mali. At pagsisinungaling, pag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin. Kusang loob, di ba? Sabi niya kanina, yung mga nagugutom inyong pakakainin. Pero dito may kusang loob. Ibig sabihin, yung interest dun sa gawain, nasa puso mo, hindi ka na kailangang utusan pa. Hindi ka na kailangang gisingin pa, gulatin pa para magising doon sa ginagawa mo. Hindi na kailangang sumunod ka pa sa sasabihin lang ng iba. Meron ka na sa sariling kusang loob para gawin yung dapat mong ginagawa. Kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ng mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman. Yung mga nag-aabang ng breakthrough. Yung mga naghahanap ng Lord, magkaroon ng breakthrough sa buhay ko. Kahit anong ginagawa mo, kahit ano pang mga desire mo ngayon sa buhay mo, kapag tama yung saloobin mo na gustong gawin para sa Panginoon, bibigay niya sa iyo yung breakthrough na yon. Kahit pa sa trabaho yan. Kahit pa sa personal mo na buhay yan, bibigay niya sa iyo yung breakthrough kung yung pagkahandog na gusto mong ibigay sa Kanya ay ayon doon sa gusto niyang mangyari para sa iyo.
Hindi ka nagiging pabigat, hindi ka nang aalipin, hindi nagsisisi ka, hindi ka nagsisinungaling sa sarili mo o sa ibang tao. Sabi niya, at tutulungan ng sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliligawan na gaya ng katanghaliang tapat. Patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Di ba? Ibig sabihin, sa gitna ng buhay na ito, regardless kahit ano pa yung tinatawak mo, ibibigay niya sa inyo yung inyong mga pangangailangan. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at magiging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig. Ibig sabihin, meron kang sariling tubig na nagdidilig doon sa mga tanim sa paligid mo. Kahit paanong itanim mo sa buhay mo, nadidiligan, binibigay ni Yahweh yung pagdidilig. Pinuprovide ni Yahweh para tumubo sila, umusbong sila. Regardless pa kahit mapiniprepare mo yung kung ano dyan sa buhay mo ngayon. Kaya trabaho o pag-aaral. O isang batis na hindi natutuyo. Muli ninyong tatayo ang kutang gumuho at itatatag ito sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng mga nawasak na pader, mga tagapagtatag ng bagong pamayanan. Di ba? Higit pa dun sa kayang itatag ng bansa natin or kahit ng anong bansa. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Iagagalang ninyo ang takdang araw ng pagsamba kay Yahweh or even yung Sunday na ginagawa natin para sambahin siya, igagalang natin lahat iyon. Huwag kayong gagawa para sa pansariling kapakanan sa araw na banal, sabi ni Yahweh. Sa araw na banal, hindi yan pansariling kapakanan. Para yan kay Yahweh, igagalang ninyo iyan. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Di ba? Mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na pinag-uusapan, mga alitan, mga personal na galit or puot. Ano pa? Mga bagay sa social media na hindi naman ganun ka-interesado. Di ba? Minsan, suliran ko yan nung bata pa ako sa Christianity. Gusto ko mag-usap about Word of God, about salita ng Panginoon. Pero yung ibang Kristiyano, ang usapan nila kung sino yung gaano kagaling yung kanilang favorite na player sa basketball. Diba? Paano sinute ni ganito yung ganyan, diba? Paano niya natalo si ganito? O kaya sa laro ng mga mobile games. Hindi ako makarelate doon sa mga pinag-uusapan nila na para kang na-OP sa mundo ng iniisip mong Christianity. Sabi ni Lord, o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Pag-usapan ninyo yung salita ng Panginoon. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Sabi ko nga kanina, kung gagawin ninyo yung tama, kagalakan yung iyong madarama even at the end of every mission and every gawain ng Panginoon. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupaing ibinigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. So ito sa part ng mga Israelites, magiging prosperous palalo. Sana yung kanilang paninirahan dun sa lupain na yon. Pero at the end of the day, sinakop sila ng Assyrian Empire, sinakop sila ng Babylon Empire. It takes to destroy the whole country for them to realize na magbago. Diba? Hindi sila nakuha dun sa gulat, hindi sila nakuha dun sa sigaw. Kaya ngayon pa lang, kapatid, kahit wala ka sigaw na naririnig, magulat ka, magising ka, diba? Mangyayari ito, sabi ni Yahweh, sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. Yan ang pinakamagandang bagay sa lahat. Walang bagay si Yahweh.
Walang bagay or sinabi si Yahweh na hindi nangyayari. Kapag sinabi ni Yahweh, nangyayari mga kapatid. Kapag sinabi ni Yahweh, kapag pinaghandaan mo yung tama, dahil ito'y sinabi ni Yahweh, nangyayari. Kaya gawin natin yung tama. Kahit pa meron tayong sitwasyon dyan, yung nawala yung ating pond, di ba? Gawin natin yung tama. Manalangin kayo ng totoo. Ibibigay ni Yahweh ng higit pa yung ating mga pangangailangan. Even yung ibang tao napo-prosper dahil sa atin, dahil gagamitin ni Yahweh. Di ba? Manalangin kayo ng tama. Gumawa kayo ng tama. Isipin ninyong mabuti yung pagpunta ninyo doon. Ikakalugod ba yan ni Yahweh? Kung hindi, bigay nyo na lang sa iba. Para malugod si Yahweh, i-bless niya palalo yung mission. Or gawin ninyo yung tama para i-bless ni Yahweh yung mission. Mag-fasting kayo, mag-pray kayo, dala-dala yung kalooban na totoo ni Yahweh para mangyari yung mission. Manalangin tayo. Manamin sa langit, salamat po Panginoon sa oras na ito. Muli Panginoon, dinadakila ka namin Panginoon. Salamat Panginoon sa liwanag Panginoon na binibigay mo sa aming buhay. Inihahayag mo Panginoon yung aming mga kamalian. Nililinaw mo Panginoon yung mga dapat naming pagsisihan. Dapat naming ayusin at baguhin. And nawa Lord, sa oras na ito, Panginoon, i-bless mo nawa, Panginoon, yung lahat na nandito sa simbahan na ito, Panginoon. Yung lahat na nakikinig ngayon, Panginoon, ihanda mo yung kanilang mga puso. Dinggin mo sila, Panginoon, sa kanilang mga panalangin. Bigyan mo ng breakthrough yung kanilang mga suliranin. Itama at ituwid mo, Panginoon, yung mga nilalaman ng puso nila, yung mga desire nilang breakthrough sa buhay nila. Magkaroon sila talaga ng totoong relasyon sa iyo, Panginoon. At pagkilala sa iyo, mga bagay na pagsisisi, Panginoon, paghahanda sa araw-araw, pagtalikod sa kasalanan, Panginoon. At totoong paggawa ng mga gawain mo, Panginoon, na mga walang pansariling kapakanan, Panginoon, na inaihalo, Panginoon. Ang sa gayon, Ama, tunay ka naming masamba, tunay ka naming mapapurihan, tunay ka naming madakila at maitaas. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. So maraming salamat sa inyong lahat and nawa ay gamitin natin yung panahon na ito ng Lenten season bago dumating yung araw ng mission ng Holy Week para mangyari yung ating mga nais gawin at patnubayan tayo ni Yahweh sa ating mga gawain. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat, sa mga nakikinig dyan sa online, and God bless din sa inyo. Thank you and glory to God.